ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Panibagong araw, panibagong balita na naman ang aming ihahatid para sa inyong lahat. May mga issue tayong tatalakayin na talaga namang napakainit at pinag-uusapan sa social media ngayon. Resort sa kalagitnaan ng Chocolate Hills, napakamagandang dalagita sa Jubilaon Institute sa Bohol, nanay na umabot ng 200 years old, ano nga ba ang sikreto? At napakaaliw na debate tungkol sa abortion ang tinalakay ng mga estudyante sa paaralang ito. Tutunghayan natin yan dito lamang sa TV Patrol. Unang-una sa balita ngayon ay ang napaka-controversial na issue tungkol sa resort na sa Chocolate Hills na kung saan animoy out of the box raw ayon sa mga netizens. Usap-usapan ngayon sa social media ang resort na Captain's Peak na inilagay sa kalagitnaan ng sikat na atraksyong Chocolate Hills sa Bohol. Ang isyong ito ay lumaganap at samot-saring reaksyon ang mga netizens. Mayroong nagalit, ng hinayang at mayroon ding naawa sa owners sapagkat nagpalabas ng official statement ang DENR pagbibigay aksyon sa isyong ito. Kasalukuyan ay ipapasara raw muna ang resort. Ang init naman ng panahon ngayon, kasing init sa issue ng Chocolate Hills. Anong gagawin ko? Baka masusunog yung mukha ko. What are you waiting for? Gumamit ka na ng sunscreen na ginagamit ng lahat. This is Lux Organics at mayroong SPF 50, making sure your skin is protected from the dangerous heat of the sun. Bonus points pa, lightweight yan. Kaya pili na! Susunod sa ating balita ngayon ay ang napakamagandang dalagita na matatagpuan sa University of Bohol Institute sa Bohol na kung saan ating makakapanayam ngayon patungkol sa kanyang karanasan. Hello po, ako po si Monique at ako po ang tinatawag nila na napakagandang dalagita sa University of Bohol Institute sa Bohol po. Actually po, nung una, hindi ko talaga itong sabihan ng ganyan. Araw-araw po, pag nakatingin ako sa salamin, napaka-insecure ko po talaga. Di rin kasi ako nag-excel sa isang bagay, kaya parang nasa kalagitnaan lang yung mga abilidad ko. Sa kagandahan naman po, medyo nasanay po ako na sinasabihan ako ng mga tao na ng buhok mo, napakaitim, yung ilong mo, napakatangos, yung mga mata mo, parang mga bituin daw, na hindi kislap-kislap. Yung ngiti ko daw po, gusto nila. Tapos, yung height ko rin daw po, pang Miss Universe. Hindi ko masyadong na-appreciate pag kino-compliment po ako ng aking ganda kasi mas lumalamang sa akin kapag kino-compliment po ako sa mga narating ko sa buhay. Hindi ko talaga alam kung bakit. Hindi ko talaga na-appreciate yung ganda ko. Pero ngayon, masasabi ko namang na-appreciate ko na. Maraming salamat din po sa pag-interview sa akin. At ngayon naman ay ating makakapanayam si Lola na 200 years old na. Ano nga ba ang sikreto sa kanyang mahabang buhay? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay 200 years old na po. Ang sikreto sa aking mahabang buhay ay pagkain ng masustansyang pagkain. Hindi po ako kumakain ng mga mamantika. Tapos naglalakad rin ako araw-araw mga 30 minutes. Hindi ko po masyadong iniisip ang aking mga problema. At palagi po akong
pumupunta sa simbahan. At ngayon naman ay sisilip tayo sa maikling video patungkol sa mga estudyante sa University of Bohol Institute na kung saan nagdedebate sila patungkol sa issue ng abortion. Sa legalization kasi, may possibility kasi na maging mas lumamang pa yung negative effect kaysa sa positive effect. May risk nga risk. Kaya nga, there's always risk in everything. Kaya nga gusto nating i-legalize, diba? O, alam na nga na may risk Bakit mo pa illegal yun? Ano na nga yun? May risk na nga. Hindi ba't sa lahat ng bagay, kahit na alam natin proper, may side effects pa din? How can you be sure na magiging safe yun? May side effects nga. Kaya nga legal, kasi it has procedures. It has precautionary measures just to make sure na safe siya at effective para sa lahat. Patok naman sa social media ngayon ang serye ng Cookie ng Ina Nyo ng isang vlogger na kung saan ipinapakita niya ang mga hakbang kung paano lulutuin ang string beans o batong. Hello mga ka-cookie ng Ina Nyo, ngayon ay lulutuin natin ang string beans. Siyempre string beans yung una hahanda yung string beans, tapos onion, tapos garlic, tapos bakit ang bilis ng video? Yan. Pinaano ko na isuda yun yung Tagalog, ibasigaan. Ano nga po ibasigaan? Sinindihan ko na, tapos lalagyan natin ng mantika syempre para maluto na tong string beans natin. Tapos antayin natin mainit yung kalan ba yan? Sana go. Pagkatapos nyan syempre yan, ilalagay natin yung onion tsaka yung garlic, sibuyas tsaka hindi ko alam yung Tagalog dyan. Pagkatapos mainit na siya, ilalagay mo na siya, tapos mekos mo na yan, go. Tapos i-adjust mo yung apoy. Pagkatapos niyan ay i-mekos mo ulit. Ilalagay mo na yung string beans. Pagkatapos yung ilagay ang string beans, i-mekos muna naman ito sa yung onion at garlic na una mong nilagay sa kalan. Pagkatapos niyan ay lagyan mo ng soy sauce. Kapag na-mekos mo na yun, huwag mo kong gayahin na napaka clumsy naman ng taong to. Pagkatapos lagyan mo rin ng asukal. Yung sa akin ginawa ko parang 5 pinch of asukal lang yan. 3 na pala, sorry. Tapos yan, mekos mo na yan, tapos mekos mo lang para malasahan mo. Tapos dyan, lalagyan ko na siya ng wine. Charot lang. Tubig lang yung nilagay dyan sa wine lang yan na bote, pero tubig yung nasa niyan. Tapos nilagay ko na yung tubig, tapos mekos na naman ulit. Pagkatapos niyan, hinugasan ko yung takip kasi tatakpan natin yan para maluto na yung ating string beans, mga ka-cookie ng ina nyo. Cookie ng ina mo. Tapos yan, pinahinaan ko yung apoy. Tapos, fast forward na pala yan. Mga ilang minutos na yan. Tapos, open mo na siya. Yan, pwede mo na siyang i-serve. Tignan mo naman. Ang sarap naman tingnan yan. Napapansin nyo, wala akong nilagay na karne. Kasi, yan yung pinalow budget. Pero, healthy living tayo. Hindi tayo magkakarne kasi Holy Week, malapit ng Holy Week. Biyernes rin yung niluto ko yan, kaya hindi ako pwede kumain ng karne yan. At ito na ang ating string beans. At ito lamang ang mga nagbabagang balita sa gabing ito. Maraming salamat at magandang gabi, bayan.